Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga kapatid, humingi po ako ng paumanhin. Kahapon po ang forum ay hindi po nagkaroon ng live broadcast sa kadahilan ng malakas po ang bagyo sa Pilipinas at yung ating mga kamanggagawa doon na kasama natin sa Theological Forum ay hindi available because of a slow internet connection. So ipagpapatuloy na lang po natin yung forum by next Tuesday. So ngayon po ay araw ng Wednesday, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Datnan kayo ng pamamahayag na ito na nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay may pamagat po na Warnings to the Wealthy. At ito po ay exposition ng James chapter 5 verses 1 to 6. Ating pong pag-aralan ang paalalang ito ni Santiago, no, sa James 5, 1 to 6. At ito po ang sinasabi ng mga talata. Puntahan po natin at basahin. Ang sabi po dyan ni Santiago, "Now listen, you rich people. Weep and wail because of the misery that is coming on you. Your wealth has rotted, and moths have eaten your clothes. Your gold and silver are corroded. Their corrosions will testify against you, and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. Look, the wages you failed to pay. The workers who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the day of slaughter. You have condemned and murdered the innocent one who was not opposing you." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito ay ating pagbubulay-bulayan. Gusto ko po muna simulan ng pag-aaral na to sa tanong na, gaano kayo kayaman? At bago nyo sagutin ang, ang tanong na yon, atin munang bigyan pa ng isang tanong. How rich do you feel? Sa palagay nyo po ba sa inyong kalagayan ngayon, mayaman kayo? Apo? Siguro po ang isasagot nyo, hindi eh. Kami ay mahirap eh. Ganyan po laging sinasabi ng bawat isa sa atin eh. Mahirap lang kami eh. Hindi kami mayaman. At siguro po kahit na yung pinakamayaman na nga ngayon, hindi naman niya amining mayaman na mayaman siya kasi ang sukatan ng riches wala namang hangganan eh. Kahit na nga siguro yung maraming pera at bilyon-bilyon na, sasabihin niya kulang pa yun eh. No? So, but if you are like most people, at you will probably give different answer to that question. For one thing, rich is a relative term. Ano pong ibig sabihin nun? Siguro, kumpara kay Bill Gates, mahirap tayo. Kumpara doon sa kay Lucio Tan at kay yung mga kay Zuckerberg, no? Na may-ari ng Facebook, mga mahirap nga siguro tayo. So, hindi po tayo mayaman katulad nila. In fact, compared to those people, baka tayo ay alabok lang talaga. Kumpara kay Manny Pacquiao, kumpara kay sa mga senador ng Pilipinas, mahirap nga siguro tayo. Pero alam niyo po mga kapatid, kung titingnan natin ang statistika, titingnan natin ang mathematics. If we are going to look at our situation on a global scale, maaari nating sabihin na baka naman hindi talaga tayo mahirap. No, by entering, alam niyo po meron tinatawag na sukatan ng yaman eh. I don't know kung narinig niyo yung Global Rich List. It is a world consulting, tawag doon, application. Pumunta kayo sa Google, type niyo yung Global Rich List, at ipapasok niyo lang po doon yung global income ninyo. Enter niyo rin yung annual income ninyo. Pag press nyo ng enter, you can find out kung saan kayo nakatayo. Now, madali lang naman yun. Ilalagay nyo lang yung inyong annual income, sasabihin ng Global Rich List kung pang ilan kayo sa mundo. Halimbawa, kung meron ng 1 bilyon ang tao sa mundo ngayon, malalaman mo kung ikaw ba'y pang dulo o pang gitna, kung nasan ka.
No po? It is easy and a bit unnerving, especially for those who do not feel rich. Nakakatulong ito para makita mo na hindi ka naman pala nasa laylayan. Lagi nating naririnig yung term na laylayan ng society. Madalas nating marinig yan doon sa mga NPA, doon sa mga senador na nakakiling sa NPA. Si Risa Ontiveros ang lagi mo mariringgan yan eh. Yung mga nasa laylayan ng society, ibig sabihin nun, kayo yung naando sa pinakamahirap na kalagayan. Kayo yung nasa sitwasyon na kayo'y kaawa-awa. So, yun yun. Ho. At makikita mo mga kapatid, kapag ginawa mo tong survey na ito doon sa Global Rich List, makikita mo, hindi ka naman pala nasa laylayan. Pero majority of people today na nagsasabing sila'y mahirap, hindi naman talaga sila mahirap. Bibigyan ko po kayo ng ilang example. Ito po yung ilang list, no? And I would like you to consider this. Here are some startling results. If you make 60,000 a year, and I'm talking here, to those people na nandito po sa Canada at sa US. If you make 60,000 a year, family income ito. Alam niyo po ba na you are in the upper 2% of everyone in the world? Alam niyo po ba na minimum wage yan? Dito sa Canada, minimum wage, marahil around 30,000 o mga 31,000 minimum wage. Kung dalawa kayong mag-asawa na kumikita ng 31,000, sa loob ng isang taon, 62,000 kayo. At kayo'y 62,000, 2% of everyone in the world lang ang kumikita niyan. And if you make 50,000, sabihin mo, mababa na. You are in the upper 3%. O kung ikaw lang mag-isa, kumikita ka ng 40,000, you are on the upper 6%. And suppose we drop the figure doon sa 20,000 a year na lang ang kita. And that puts you in the upper 4%. That means you make more than 96% of the people in the world. Pastor Ruel, yan naman kumpara din sa gastos. Opo, naiintindihan ko yon. Pero ang pinag-uusapan natin dito, kita, income. Ano po? At kung halimbawa, 10,000 na lang a year ang kita mo, that puts you in the upper 16%. Na po, you make more than 84% of the people in the world. Kaya nga po minsan mga kapatid, ito yung realidad eh. Yung mga OFWs na umaalis ng Pilipinas, pumupunta sa ibang bansa, kapag kumita na po yun, let's say kumita po yun sa isang taon ng $50,000 at ipapadala sa Pilipinas, asahan mo saglit lang mayaman yung nasa Pilipinas. Bakit? Kasi ang gastos kumpara sa gastos dito sa bansang ito, magkaiba. So, mas malaki yung magiging income kung ipapadala sa Pilipinas yung pera. So, sa survey, mga kapatid, na-discover na po, gusto ko lang maging mapagsuri tayo sa mga numerong ito. Sa survey, na-discover na 22% of the world population lives on less than $1.25 per day. $1.25 around 70 pesos or mga ganon a day ang kita. Sabi po 22% daw ng tao sa mundo ay nabubuhay lang doon sa 70 pesos a day. Meron daw po 34% naman na nabubuhay ng less than $2 per day. That is almost 100 pesos a day. At kung susuriin mo, marami pong mga tao na walang trabaho na talagang nabubuhay sila sa pangangalakal lang na kumikita ng ganyan. Na ganun kababa. Tatanungin kita ngayon, ikaw na nakikinig sa akin. Isa lang ibig sabihin niya, may internet ka, may pambayad ka ng load, may pambayad ka ng kuryente, may pambayad ka ng internet. Ibig sabihin, lampas sa 70 pesos a day ang kinikita mo. Dahil kung hindi, you cannot afford an internet. Wala ka dito ngayon para manood nitong broadcast na to kasi hindi mo kakayanin sa 70 pesos a day. And we can say this another way. Alam niyo po ba, the average Canadian and average American, both, ay kumikita na nga ng income around the world, annual income ng around 65,000. Actually, ganito lang din halos ang income naming mag-asawa eh.
in terms of US dollar. Kasi kung Canadian dollar, medyo around, let's say, mga 70,000-80,000. So, this obviously varies greatly by region. Iba-iba pong lugar, no po? Meron pong household income na 80,000, 90,000. No, depende po yon. Pero, ito yung average income ng Canadian and American. At kung nabubuhay ka, tumitira ka dito sa North America, you should be glad because you are in the upper 1% of world income. Kaya yung iba talaga sabi nila, naku, pag nasa Canada tayo, nasa Amerika tayo, kabilang tayo sa upper 1% of the world. Kasi nga po, mayamang bansa, akala nila talagang ang laki nga ng income. Imagine niyo dito po mga kapatid, ang isang araw, hindi isang araw, per ora ang bayaran dito. Kung ikaw ay nagtatrabaho, let's say, halimbawa, isang nurse. Ang nurse, let's say, $30 to $40 per hour. Compute nyo na yon. Times 8, 40 times 8. So, yun. Ganun po ang kita nila per day. Kung mag-overtime pa yon. Ngayon, ang minimum wage, let's say dito sa Manitoba, ang minimum wage na po yata rito ay 17 na, o 15, or ganun. So, imagine niyo 17 or $15 per hour. I-compute nyo po yon sa 8 hours. Di, ang laki. Ano po? Kaya kung meron kang ganong minimum wage na kumikita ka ng ganon, i-multiply nyo po yun. Halimbawa, sumasahod ka na lang ng $200 per day. $200 per day, i-multiply mo ngayon yun sa peso. Ganon tayo mag-convert Naku, $200 sa peso. Lalabas yun na 8,000 pesos a day. Tama po kayo. Mahina po yung 8,000 piso sa isang araw ang sinusweldo ng isang Canadian per day. Kaya kung ipapadala niya sa Pilipinas, naku, ang dami nga nun. Imagine mo, per day yon 8,000 pesos. Kaya, sa global income level, 1% lang po yung ganon. Kaya ikukumpara mo sa Pilipinas, ang minimum wage ngayon, 600 yata, o 640 ba narinig ko. So, let's say 600. Kung hindi naman lahat nagbibigay ng minimum wage sa Pilipinas, so, pag nakadali ka ng 600 pesos a day, sa presyo ng bilihin doon, bibili ka ng isang bucket ng Jollibee. Halimbawa, Jollibee chicken, isang bucket. Nasa 800 na yata yun. Kulang pa para ka makabili ng isang 8 piraso. Ang laman yata ng isang bucket, 10 pieces ba o 8 pieces. Para ibili mo yung isang araw na sweldo mo ng Jollibee, imposible po yun. Magbabayad ka kuryente, pamasahe mo, tapos kung ano, pagkain mo, baon mo, hindi na po nakakakain ng Jollibee. Kaya kung titingnan po natin, kung kumikita ka talaga ng 65,000, mayaman ka on a global scale. Yun po yung titingnan natin. Pero alam niyo po ba mga kapatid, kahit nandito sa Canada at nasa North America, makakakita pa rin kayo ng pulubi, makakakita pa rin kayo ng homeless, makakakita pa rin kayo ng mga tao sa kalye na may hawak-hawak na karton at nanghihingi ng limos. Pero mga kapatid, ito pa ho isa. If you have a cellphone, a computer, a home, may bed, may closet na puno ng damit, may kotse, ikaw ay mayaman. Sa level ng mundo at sa kalagayan ng mundo, kapag meron ka ng mga bagay na yan, mayaman ka. Kasi po may mga taong hindi nakahipo ng cellphone, walang computer sa panahon ngayon na kailangan at necessity ang computer, walang bahay, walang kama o papag na higaan, walang closet na lagayan ng damit, ni walang damit at walang ang damit, ano pa, ba't mo kakailanganin ng closet? Walang sasakyan, ni bisikleta wala. Kung ikaw meron yan, mayaman ka talaga. Ngayon, tatanungin ko kayo, meron ba kayo yan? Pastor, may bahay nga kami, hindi naman maganda pero may bahay kayo. Pastor, may higaan nga kami, pero luma naman yung kama, pero may kama kayo. Pastor, meron naman akong cabinet na lagayan ng damit, pero konti lang ang damit, pero meron kayo. Pastor, wala rin naman akong kotse No? Bisikleta lang o motor Pero kahit na, sa bagay na yan, natitingnan natin kung meron kang at least 3 sa
8 bagay na yan, o 6 na bagay na yan, you are rich compared to those people na talagang wala ng mga bagay na yan. So there is no need to feel ashamed and no need to dance around this truth. A reality, kapag may pagkain ka sa lamesa, kumakain ka ng 3 times a day, meron kang pantry na merong lamang kahit sardinas o mga noodles o meron kang kakainin bukas at sa panahon ng bagyo na hindi ka makalabas ay meron kang sasaingin, may inumin kang malinis, you are doing better than millions of people around the world. You are better than millions of people around the world. At ang question po rito mga kapatid is not, do we have money? But rather, what is our money doing to us? So ang ating pag-aaral ngayon ay sasagot doon sa tanong na yon. Hindi po yung, do we have money? But rather, what is our money doing to us? Anong ginagawa ng pera sa atin? As sa text na binasa natin sa James 5:1-6, these verses contain a fearful denunciation to the rich people, of rich people, na ginagamit yung kanilang kayamanan, ginagamit yung kanilang pera para manakit ng kanilang kapwa-tao, lalo na ang mahirap. At kung babasahin po natin ito, it reads like something one of the Old Testament prophets na nagsabi na maraming mga tao ginagamit ang yaman para parusahan ang mga mahihirap. Now, we should note one another thing before jumping into the text. Sa Bible, the Bible talks about money a lot. Minsan, ayaw itong pag-usapan ng mga pastor dahil ayaw mapagbintangan na lagi na lang sermon ay pera. At ako naman po, hindi rin ako malimit mag-sermon tungkol sa pera. Hindi rin po madalas na magbigay ako ng challenge about giving. Kasi po, naniniwala ako kapag ang mga miyembro ng simbahan na turuan mo ng tama, hindi linggo-linggo dapat pag-usapan ng pera dahil ang church, kapag tinugunan ng mga miyembro ang pangangailangan, hindi kailanman madedeficit. Ito po lagi ko sasabihin sa inyo mga pastor, kapag na-deficit ang simbahan, may malaki kang problema. At ang una mong malaking problema, meron kang hindi ginagampanan. Meron kang hindi ginagawang paraan ng tamang pagtuturo. Una, maaaring you failed in terms of evangelism. Pangalawa, maybe you failed in your teaching and discipling of your members. Kasi naniniwala po ako kapag ang simbahan ay naturuan at ang mga kaanib natuto on how they will manage the money, hindi kailanman magkukulang ang simbahan. Wala pa ho ako mga kapatid na nadistinuhang simbahan na na-deficit ang simbahan. And I'm saying this on a yearly global income of the church. On a yearly income of the church. Sapagkat ito yung pangunahin na aking ginagawa. Hindi ang magsermon linggo-linggo tungkol sa pagbibigay, hindi ang magsermon linggo-linggo tungkol sa pera, kundi magturo ng tamang paraan ng paghandle ng pera. At maging responsable tungkol sa pera. Ang Biblia po hindi nagkulang ng paalala tungkol sa pera. In fact, napakaraming sermon tungkol sa pera, higit na mas marami kaysa sa impyerno at sa langit. So, in the broadest sense, you can find something about money or the things money can buy on almost every page of the Bible. And money, take note, money is life and life is money. Sobra ka naman, Pastor Ruel. Ganun ba yung paningin mo? Yes! Pag wala kang pera, patay ka. Ganun naman po ang katotohanan. Mahirap mabuhay at hindi ka mabubuhay nang wala kang pera. Ano sabi ng Ecclesiastes 10:19? Si Haring Solomon na matalinong tao, alam niya ang kahulugan nito. Ano sabi ni Haring Solomon? At feast is made for laughter, wine makes life merry, and money is the answer for everything. Totoo, hindi. Nagbubulaan lang kayo. Hindi importante ang pera. Kailangan pananampalataya. Sige nga. Huwag tayong magbulahan mga kapatid. Kailangan natin ng pera. Kaya nga tayo nagtatrabaho
nga nagsusumikap eh. At hindi nagsisinungaling ang Bible. Ang sabi ni Haring Solomon, money is the answer for everything. Pero wag niyong ipagkamali na ang turo natin ngayong umaga ay nakatuon doon sa labis na paghahangad ng pera. That is another thing. Binibigyan ko lang ng emphasis dito yung kahalagahan ng pera. In fact, you cannot live very long on the planet Earth without money. Hindi ka mabubuhay sa mundo nang wala kang pera. You either have it, you either save it, earn it, borrow it, or perhaps you steal it. That is the reality. Hindi pwedeng wala kang pera. It's either magtrabaho ka para magkapera, or mag-ipon ka ng pera, o mangutang ka ng pera, o magnakaw ka ng pera. Ganong katindi yung pangangailangan ng pera. At nagsisinungaling kayo kung sabihin nyo, hindi, Pastor Will, hindi ka dapat naghahangad ng pera, mabuhay ka sa pananampalataya. Uwe. Kaya nung araw mga kapatid, ako po ay galit na galit doon sa mga leader ng simbahan. Isusugo yung pastor. Ipadadala yung pastor sa kung saan destino ng walang suporta. Paano mabubuhay yung pastor sa isang mission work na walang support? Kaya bilib ako doon sa mga missionary work na talagang bago mo ipadala sa mission work, suportahan mo yon. Bigyan mo ng suporta. Hindi po pwede pagdating niyan doon sa mission work, manghihingi ng kamote yan para mabuhay. Hindi. Kaya ako noong pa man na ako ay nasa Pilipinas at ako po ay naging general evangelist, ako po ay nagpahanukala. If we are going to support the ministry of church planting, we need to support not only the missionary but also the church. Kaya nung dumating po ako rito, ganun yung naging panuntunan. Suportahan ng misyon, suportahan ng church planting, suportahan ng misyonero. Hanggang ngayon, nagsusuporta kami sa Pilipinas. At wala kaming pakialam, hindi namin i-manage, hindi namin kinokontrol yung sinusuportahan namin. Pero kailangan naman, yung mga sinusuportahan, matuto rin naman. Kailangan matutunan din nilang maging responsable kasi yung support, hindi naman lifetime. Dapat nga, increasing, decreasing. Habang lumalaki na yung income ng church, tinatanggal na yung suporta. At yung pong Living Water Christian Fellowship, yung sa buhay na tubig ng Iglesia Evangelica Unida de Cristo, yun po ang isa sa pruweba na ang aking naging programa ay nagtatagumpay. That is one example of my missionary work in the Philippines. Nakipag-away po ako doon sa national office para bigyan ng support ang mission work na yon dahil naniniwala po ako that is how supposed a mission work operate. At sa loob po ng ilang taon, 3 taon, nakatayo po yung Living Water Christian Fellowship sa sarili nilang mga paa hanggang ngayon. Ano po? Hindi ko lang alam kung naaalala pa nila na ipinaglaban ko sila doon sa simbahan na nung una ayaw silang suportahan. At without that battle na inilaban ko noon, walang Living Water Christian Fellowship. Pero ang point ko po rito mga kapatid, mahalaga ang pera. At ewan ko, kung ikaw ngayon bilang ama ng tahanan ay makakatulog kung bukas alam mo na walang kakainin yung mga anak. And that is something that we worry. That is something we crave. Na sana meron tayong pera. Tama o mali? So, money is the currency of life. Without money, you are in big trouble. Whether you admit it or not. Yan ang realidad. So suppose, I hold up in my hand right now a 100 peso bill. Ngayon, ang tanong, ito bang 100 peso na to na hawak ko ay evil? Are the 100 peso bill in my hands evil? The answer is no. Those 100 or this 100 peso that I am holding are just
money, ink on paper. They have no moral values. They are not good or evil. They are just a 100-peso bill. So anong ating makikita rito? Money per se is not evil. Money is not even good. It is what we do with money that matters. Money can be good and money can be evil depending who's holding it. Tama? Wala pong moral value ang pera. Pera lang yan. Ang pera, papel lang. Ang pera, ink lang yan. Pero may value yung pera na yan. Depende kung sino may hawak kung ano ang magiging moral value ng perang yan. Kasi pwedeng gamitin yan sa masama. Pwedeng gamitin yan sa mabuti. If I could use the money to buy a hungry man, that is good. But if I use the money to buy illegal drugs, and that is bad. It will be dependent on who is holding the money. So the question is not, should we make money? No. Or, what? The real question is, no, basically, we all need money to survive. Kaya kung ang question should we make money? The answer is yes. No? Tama ba magtrabaho? Yes. Tama ba maghanap buhay? Yes. Tama ba magnegosyo? Yes. Tama bang kumita? Yes. We all need money. Kaya yung sinasabing ayaw niya ng pera, sinungaling yun. Yung sinasabing ayaw niyang magtrabaho para kumita at magtatrabaho na lang siya ng libre, sinungaling yun. Tapos yung nagpastor, tapos hindi bibigyan ng sweldo dahil hindi raw sumusweldo, pastor, wala kayong kwentang mga miyembro kung ganon. Ang punto rito, hindi naman masama ang pera. Nagiging masama lang yan mga kapatid, kung ang question how will we use that God has given us? Paano natin gagamitin ang pera? Yun yung tanong. At depende ang sagot doon kung iyan ay kasalanan o hindi. So, dito po sa ating pag-aaral ngayon, let us go now at puntahan natin ang teksto in this book of James or in the text that James gave us. May ilang warnings para sa mga mayayaman. Para sa mga maraming pera. And since we are considered to be wealthy compared to most people in the world, kaya ako binigay kanina, baka sabihin nyo, hindi naman ako mayaman, exempted ako. Wala naman akong pera, hindi exempted ako dyan. Mga kapatid, gaya ng binanggit ko kanina, kung may cellphone ka, may internet ka, may bahay ka, kahit hindi malaki, may higaan ka, ibig sabihin nun, mayaman ka sa world standard. Kasi maraming mga tao, wala ng mga bagay na meron ka. Kaya hindi ka exempted sa sermon ngayong umaga, ikaw ay kabilang sa mayaman sa mundong ito. Dahil kung may internet ka at nakikinig ka sa akin, para sa iyo ang mensaheng ito because you are part of the percentage na medyo mayroong kakayahan at hindi considered na nasa laylayan o sinasabi ni Risa Ontiveros na mahihirap sa mundo. So, tingnan natin ano ang mga warning na ibinibigay ng James chapter 5. 1. Warning number 1, wealth can make us arrogant. And this is the danger of wealth. Si Santiago nagpapaalala sa atin ng danger ng pagiging mayaman. Bakit po dangerous ang maging mayaman? Kasi po dangerous nga ito Yung pera, wala naman siyang moral value, pero pag napunta na po itong pera sa kamay ng hindi tama na gumamit ng pera, nagiging masama na yung pera. And it can be dangerous because the wealth can make a person arrogant. Saan natin mababasa yan? Yan ang sinasabi ni James chapter 5 verses 1 to 3. Sa Tagalog Bible version ko po ito inilagay. Santiago 5:1-3. Anong sabi diyan? Kayong mayayaman, makinig kayo. So pag mayaman, makinig, no? Umiyak kayo't maghinagpis dahil sa mga kahirapang darating sa inyo. Naku, nakakatakot maging mayaman pala. Sabi po rito, kayong mayayaman, makinig kayo, umiyak kayo't maghinagpis dahil sa mga kahirapang darating sa inyo. Nabubulok na ang mga kayamanan nyo at sinisira na ng insekto ang mga damit ninyo.
Itinatago ninyo lang ang mga pera nyo at hindi naman napapakinabangan. Ano pa? Sa mga huling araw, hahatulan kayo sa impyerno dahil sa pera ninyong hindi naman ginamit sa kabutihan. Sayang lang ang mga itinago ninyo dahil malapit na ang katapusan ng mundo. So this is a warning. Si Santiago sumulat sa mga kapatiran at pinapaalalahanan specifically yung may mga kayamanan. Yung may mga pera. Sa English, ang sabi, "Come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you." In the first century, mga kapatid, nang isinulat ito ni Santiago, there were three main indicators of wealth. Noong panahon na sinulat to ni Santiago, may tatlo na indikasyon ng pagiging mayaman. Una, you could grow crops. Pag may mga pananim ka at meron kang mga inaani, ibig sabihin yan mayaman ka. Kasi yung iba, wala. Walang lupain, walang mapagtamnan. Kaya during the time of the apostles, you could grow crops, and if you have crops, that is an indication of being wealthy. Pangalawa, you could sell fabric. Pwede kang magbenta ng mga damit, ng kasuotan. At ito ay palatandaan ng pagiging mayaman. No? Natatandaan niyo po ba yung rich, yung si Lazaro at saka yung mayaman? Binanggit po doon na yung mayaman ay nagsosuot ng purple, na po, ng lino, no? ng magandang kasuotan. Purple linen. No? At yun po ay palatandaan ng magandang kasuotan ng mga mayaman. Noon pa man may distinction yung kasuotan ng mayaman at kasuotan ng mahirap. At nung first century, yan yung isa sa indicator. Nakakapagsuot ka ng maganda at nakakapagbenta ka ng kasuotan. At pangatlo, you could store up gold and silver. Napapalamutian ka ng mga ginto, ng mga pilak. Merong ka nito. Those are indications of being rich. Hindi naman nagbago yan sa panahon natin ngayon. Kung noong first century, ganyan, ganon din ngayon. Yun pong crops that signifies source of income. Pwedeng business. Yung fabric, pwede yan yung kasuotan na sinusuot, palatandaan, maganda bihis, iba bihis ng mahirap, iba bihis ng mayaman. Yung ginto at silver, mga palamuti sa katawan, palatandaan din yan ng pagiging mayaman. Diba? Yung mga mayayaman talaga naman, iba relo. No? Ibang kasuotan, iba ang bag. Ngayon nga narinig ko, meron palang bag na nagkakahalaga ng 8 milyon. Bag lang yun, 8 milyon. Meron palang mga bag na milyon-milyon ang presyo. Bag lang yun. Pero yung bag na yun, hindi ginagamit para paglagyan. Wala naman na malengke na may dalang, ang tawag doon, Louis Vuitton, at doon inalagay yung kanyang pinamili. Walang ganon. In fact, yung mga alam ko na milyon-milyon ng mga bag, hindi nga inilalapag kung saan-saan eh. At ito ginagawa lang pan-display ng mga milyonarya, ng mga artista at mayayaman. They have bags. At alam po natin yan, nakakapanood naman kayo ng mga vlogs ng mga mayayaman at pinapakita nila yung mga bagay na ito. Pero ano sinasabi ni James tungkol sa mga indicators na ito? Look at what James says about each of those indicators. Sabi niya, your crops have rotted, your garments are moth-eaten, and your gold and silver corroded. Hindi ko po alam paano nako-corrode yung silver, hindi ko po alam paano nako-corrode yung gold. Pero yan po ang sabi ng Bible. And you need to hear this because we are living now in a world that values money above everything else. Money make us think we are safe. Ang pananaw ng mayaman, ligtas siya. Ang pananaw ng mayaman, dahil may bakod yung bahay niya, merong mga rehas ang kanyang mga bintana, napapalibutan ng pader ang kanyang bahay, ligtas siya. Pero nakakabalita rin tayo na mayayaman sa loob ng bahay nila, doon sila pinapatay, doon sila pinagnanakawan. Many people think because they have money, they are safe. Because money buys influence.
Money open doors. It allows us to have houses and cars and boats and planes and nice clothes and fancy jewelry. Ito nga po minsan pag dinatanong mo, yung mga tumataya sa loto, anong gagawin mo pag tumama ka sa loto? Naku, magsisimula na maglaro sa isipan kung ano mga gagawin. Naku, bibili ako ng ganito, magkakaroon ako ng ganyan, pupunta ako sa ganito, pupunta ako sa ganyan, hindi na ako magtatrabaho, hindi na ako... So, ganun ang lilitaw. Because money really open influence. Dadami mga alipin mo. Dadami mga tagasunod mo. Dadami yung mga susunod sa'yo dahil umaasa ng ambag, ng ampias ng iyong kayamanan. Dadami tagapagtanggol mo. At ito po yung realidad. At lagi nating naririnig, ano sabi? Money makes us think we can get away with anything if we have money. Makakakuha tayo ng abogado na magaling na magtatanggol sa atin kahit may ginawa tayong kalokohan. Pag naakusahan tayo, ang pupunta lang ay yung lawyer natin at yun ang kakatawan sa atin. At yung lawyer natin gagawin ang lahat, pipilipitin ang batas para tayo maipagtanggol sa mga kalokohang ating ginawa. Alam nyo na yan. Ginawa na yan ng mga Estrada. Si Jinggoy Estrada, nagnakaw ng ubod ng daming pera sa gobyerno. Ayan, senador pa ngayon. Alam nyo po yan, mga kapatid. Yan pong si Bong Revilla. Kasama po yan sa mga nagnakaw po ng mga limpak-limpak na mga pera sa gobyerno. Sasabihin, hindi naman napatunayan. Hindi po. Magaling ang mga abogado. Yung anak po ni Boying Remulla, nahuli na tumanggap at na bumili ng katakot-takot na marijuana. Yun, laya na. Bakit? That is what money can do. Money can buy influence. Money can buy power. But if you don't have money, you will rot in jail. Perhaps you have heard of the other golden rule. Ano pa yung golden rule na isa? The man with the gold makes the rules. Kahit saan po nangyayari yan. Sa simbahan nga mismo Kung sino yung maraming pera, siya maraming donasyon, siya masusunod. Bago magdesisyon si pastor, tatanungin muna yung mayaman. Bago gumawa na ng sermon si pastor siguro, tatanungin muna, kapatid, hindi ba makakasakit ito? The man with the gold makes the rules. At nakita ko na po yan sa Pilipinas. Kung sino yung nag-donate ng air condition, siya ang masusunod. Kung sino yung nagpagawa ng paaralan, siya masusunod. Kung sino yung naggawa ng building, siyang masusunod. Kung sino may-ari ng lote, siyang masusunod. Nakakalungkot. But this is a reality. Money makes us think we can get away with anything. Kaya nga, wala namang pansuhol kundi pera Hindi po ba mga kapatid? Ang number one pansuhol, pera. Kaya yung mga pastor na mukhang pera, napapasunod din yan. Pastor, uli-uli, huwag kang magsisermon ng tungkol sa mga immoral kasi nasasaktan ako Kaya si pastor, pipiliin niya kasi, naku, supporter ko yun Yun ang nagbigay ng kotse sa akin Kaya kailangan i-consider ko yung sasabihin ko, baka masaktan siya. May utang na loob pa naman ako sa kanya. Kaya alam niyo po mga kapatid, dito po sa Canada, yung offering ng simbahan ay ini-issuehan po namin ng donation receipt. Pag natapos yung taon, lahat ng ina-offering mo sa simbahan, tatapatan namin yun ng resibo. At yung resibo na yun, pwede mong i-claim sa income tax. At dahil po doon, nakaka-refund yung mga miyembro sa gobyerno. Minsan po, malaki ang refund. Nakaka-refund po as high as $6,000. Po, can you imagine? Dahil sa low income ka at nagdo-donate ka, nabalik pa. Yung ibinigay mo na sa simbahan, minsan bumabalik pa sa iyo. Dahil sa tax return. Dahil po, yung mga simbahan dito ay considered non-profit organization, nag-i-issue kami ng donation receipt. Po. So, dahil po doon, yung mga miyembro, nagbibigay sila.
meron po kami listahan ng lahat ng offering ng mga miyembro. Alam niyo po ang pastor, pwede niyang silipin kung sino yung nag-offering. Pwede niyang alamin kung sino yung nagbibigay, sinong hindi. That is, ano tawag doon? The right of the pastor. Karapatan ng pastor na malaman sino-sino sa miyembro niya ang nagbibigay o hindi. Ano po? Because that is your duty as a pastor. Hindi naman pwede nakakaalam lang ng treasurer at saka yung finance. No. Ano yung kalokohan yung unwritten rule? Meron daw unwritten rule dito sa Canada na hindi mo dapat malaman yon bilang pastor. Hindi po yung totoo. Walang batas doon. And there is no such confidentiality on that because that is your gift to the church and the leaders of the church needs to know how much you give. Yun po yung totoo. Kaya hindi dapat itinatago sa pastor ang listahan nun. Pero ako ito. Nung dumating ako dito, pwede kong tingnan kung sino mga nagbibigay sa church. Pwede kong alamin kung magkano ang bigay ng bawat individual. Pero I decided not to go with it. Personal na desisyon ko na wag silipin kung magkano bigay ni ganito, ni ganoon, ni ganyan. Hindi ko ni minsan tiningnan ang listahan ng mga offering ng mga miyembro. 13 taon na po, almost 13 years na po ako dito. Hindi ko alam kung magkano bigay ni ganito, ni ganon, ni ganyan. Hindi ko po yun inalam. Bakit? Para po mawalan ako ng bias na masyado kong paglingkuran kung sino yung mapagbigay at baka magkaroon ako ng sama ng loob sa hindi nagbibigay. Eh di ako pa ng problema. Kaya to treat everybody and every members of the church the same, hindi ko po yun tiningnan. Kaya hindi ko alam sa Winnipeg Unida kung sino nagbibigay ng malaki, kung sino nagbibigay ng maliit, kung sino hindi nagbibigay. Hindi ko po yun alam. Kaya ubod ko ng tapang pagdating sa pulpito, magmensahe ng ganito, magserbo ng ganyan, magmensahe tungkol sa pera, kasi hindi ko naman sila pwedeng patamaan dahil hindi ko alam kung sino ang sa kanila ay nagbibigay ng malaki o maliit. Sa Pilipinas pinakikialaman pa yan ng pastor Alam yan ng pastor. So dito naman po, wala ding bawal na silipin yun ng pastor. Pero ako po, naging panuntunan ko na hindi ko yan titingnan para mawalan ako ng bias sa kung sino nagbibigay ng malaki. Ang mabigat, sa Pilipinas, inaalam yan ng pastor. Dahil kung sino yung malaki, ay mas madalas ang dalaw doon. Madalas ang visitation doon. Madalas ang prayer doon. At madalas, iyon ang laging pinagmiministeryuhan kasi iyon ang malaki magbigay. Bato-bato sa langit, ang tamaan. Kung gusto niyo magalit, wala akong problema sa akin. Pero kung sino ang may pera, siya ang madalas na pinaglilingkuran ng pastor. So we've all seen this. And we've all seen how this works. If you've got money, you can get out of trouble. Again, you can hire lawyers who can work the system to get you off even if you are guilty. If you have enough money, you can gain entrance to the highest level of society. You don't have to fly economy if you have money. And you don't have to fly first class. You can buy your own plane. You take your plane wherever you want and needed to go because you have money. Pero ano sabi? When a rich man dies, we always ask, how much did he leave? The answer is always the same. He left it all. Kay mayaman ka, kay mahirap ka, pag namatay ka, iiwan mo lahat. Amen? Ang sabi nga po ni Billy Graham, he had never seen a hearse, o yung kabaong,
na may hatak-hatak na yuhol. Walang ganun. Pag ikay namatay, yung paglilibingan ng mayaman at paglilibingan ng mahirap, parehong lupa lang yan. Amen? Tandaan po natin, when you die, someone else will get your house, someone else will get your car, your office, and your money. An Italian proverb reminds us that the last robe has no pockets. Yung huling kasuotan natin, walang bulsa. Palatandaan na ano? Naked we came into the world, naked we live. Kaya napakalaking katawa-tawa yung patay na, lalagyan pa ng pera eh. No? Hanggang sa huling sandali, iniisip ng mga tao na importante ang pera, na yung pera madadala sa kabilang buhay. Kaya nakakakita kayo sa mga ataol na gano'n, tigas na tigas, pero may hawak na 100 pesos sa bulsa, sa kamay yung patay. Para ano? Kasi ang paniniwala nga ng mga tao, gano'n eh. Na yung pera madadala. Itambak nyo man yan, limpak-limpak na salapi. Meron po ako alam, yung gintong singsing, isinuot pa dun sa patay eh. Pag nakita ng mga sepulturerong magnanakaw yan, dudukalin yung libingan na yan kasi alam na may kayamanan doon. Wala na pong silbi yun. Naked we came into the world and naked we will live. Amen? So yun yung warning number 1. Warning number 1, wealth can make us arrogant. Nagagawa nito na maging mayabang, mas mapasunod natin ang lahat. Kumuha tayo ng mga bagay na hindi atin dahil sa impluwensya ng pera. At hindi lang po yun, ang impluwensya ng pera ay matindi, nakakabili rin yan ng katanyagan. Nakakabili rin yan ng pagsikat at ng pagiging mayabang. Amen? Ngayon, warning number 2. Warning number 2, wealth can make us cruel. Alam niyo po ba na ang pera ay nagiging malupit? Ano po ang sabi ng verse 4 sa Tagalog, Santiago 5:4? Pakinggan ninyo ang mga reklamo o ang reklamo ng mga manggagawa laban sa inyo. Pinagtatrabaho nyo sila sa inyong bukirin, pero hindi niyo binibigyan ng sahod. Nakarating na sa Panginoong makapangyarihan ang mga hinaing nila. And that is another warning for the wealthy. Another warning for the rich. Maging parehas kayo. Mayaman ka, ubod mo na ng dami ng kayamanan, napakalupit mo pa. Kung magpasweldo ka, kulang. Dinadaya ang mga empleyado, hindi nagbibigay ng benepisyo. Sa Pilipinas, ginagawang mga kontraktual. Sino ang gumagawa nito? Sino ang gumagawa ng mga kontraktual? Hindi ba yung malalaking mga negosyo tulad ng SM, katulad ng malalaking mall? Saan ba nagsimula yung contractualization? Di ba sa mga mayayaman? Na ayaw na nilang gawing regular employee yung kanilang mga employees para hindi sila magbibigay ng retirement benefit, hindi sila magbibigay ng mga insurance or benefits. Malungkot, ang dami po pinagtatrabaho, wala man lang SSS, walang PhilHealth. Mayayaman na yan. Pero ang lulupit. Ngayon, kung ikay Kristiyano at ganito rin ang trabaho mo, nako, saan mo dadalhin yung kwartang yan? Napakalupit mo. Kaya ang paalala rito ni Santiago, pakinggan nyo reklamo ng mga manggagawa laban sa inyo. Pinagtatrabaho nyo sila, pero hindi binibigyan ng tamang sahod. James asks us to consider an evil abuse of power. At saan galing tong power na to? Again, sabi natin kanina, yung pagiging mayaman, nagiging arrogant, nagiging powerful ang tao, nakakakuha ng influence. Again, puntahan natin bakit yan ang ginamit ni Santiago ang analogy. In the first century, many farm workers were essentially day laborers. Nung araw, farming yung yung industry. And we might call them migrant workers in today's terminology. They were hired by the owner and paid by the day.
daily wage earners. At sila mabubuhay on a daily wage. Pag hindi sila pinapasok, bukas wala na silang kain. Pag hindi sila binayaran, bukas wala na silang kain. So here, we have a rich man with a vast estate because he has many fields that needs harvesting. So he must hire many men to work for him. And those men work from sunrise to sundown, depending on the owner to keep his word and pay them at the end of each day. Thus, that is how it works. Pero ang malulupit dito, minsan yung mga mayayaman hindi nagbabayad ng tama sa kanilang mga empleyado. Sila pa yung mapang-api. And this is what I meant earlier nang binanggit ko, the one who has the gold makes the rules. Kung ayaw mo, edi huwag ka dito magtrabaho. Ganyan ang katwiran. Bibigyan kita ng sweldo, ganito. Eto sweldo mo. Kung ayaw mo, huwag mo. Ikaw, wala ka naman talagang pagkukuhanan, kapit ka sa patalim. Kahit alam mo na below minimum, tatanggapin mo na. Kahit alam mo na walang benefits, tatanggapin mo na. Kahit alam mo na walang SSS na pag naputulang ka ng kamay, wala kang makukuha ni singkunduling, payag ka na. At nangyayari po ito. Money buys influence, money buys power, money buys protection from prosecution. Ano ba nangyayari? Yung mga hindi nagbabayad ng SSS, kung hindi pa pumunta kay Tulfo, alam niyo yung Tulfo way of judging people, kakaiba rin yun. Hindi rin po yun ang tamang proseso. Pero at least kahit pa paano, pag pumunta kay Tulfo, pupuwersahin ni Tulfo na magbayad yung kumpanya or else ipapasaran niya. Pwede naman pala na kumilos siyang dole, kumilos siyang labor sector o yung labor leaders para tugunan itong bagay nito. Bakit kailangan pang dumaan kay Tulfo? Pero ang malungkot nito, yung mga dapat nagpupulis sa mga masamang employer ay minsang nalalagyan at nasusuhulan ng mga employer para magbulag-bulagan na lang sa kanilang mga ginagawa. Sabihin nyo kung hindi ito nangyayari. So, ang sabi po rito ng Santiago, sa sulat ni Santiago, God hears the cries of the oppressed who calls out to Him day and night. Nakikita ng Diyos ang iyak ng mga mahihirap. Pero nakikita rin ng Diyos ang ginagawa ng mayayaman. Ng mga mayamang gumagamit ng kanilang impluensya, ng kanilang kayamanan to crush the poor. The cries of the workers reach the ears of the Lord. At ang sabi ng Biblia, sabi, sa English ang term na ginamit, behold the wages of the laborers who mowed your field, which you kept back by fraud, are crying out against you. And the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. Ito po ang sabi ng Biblia. So, here's the message in one sentence. The man who cheats the poor will be dealt by God who is big enough to do something about it. Huwag niyong hintayin na ang Diyos ang magtanggol sa mga mahihirap na ito. Tandaan po ninyo, wealth can protect you from many things on earth, but it cannot protect you against the judgment of God. God sees, God hears, God knows. Injustice will not last forever. Amen? Now, let us go to the warning number 3. Ano ang warning number 3? Pangatlo, wealth can make us self-indulgent. Ano po ang sabi ng talata? Verse 5, namuhay kayo ng marangya at maluho sa mundong ito. Para nyo na ring pinataba ang sarili nyo para sa araw ng pagkatay. Ang kayamanan, nagiging marangya ang pamumuhay.
nagiging maluho ang pamumuhay. Kaya makikita nyo ang luho ng maraming mga tao ngayon. Kakaiba. No, nangingilabot nga ako kung sino ang bibili ng 5 million worth ng bag. Sapatos na nagkakahalaga ng libo-libo. Sasakyan na nagagandahan. At yung pastor na bumili ng sariling helicopter, sariling airplano, nasasabihin para sa pagmimisyon. Ibig sabihin, kung magmimisyon ka ba, hindi ka pwedeng sumakay ng airplanong economy. Ano sabi ni Kenneth Copeland? Sabi ni Kenneth Copeland, hindi siya sumasakay sa airplano na kasabay ang mga demonyo. Ganun katindi. Hindi lang po nagiging mayabang pag may pera na, hindi lang po nagiging gahaman pag may pera na, nagiging self-indulgent pag marami ng pera. Ayaw na sumakay sa aeroplano na public, gusto na ng sariling aeroplano. There is a cause and effect in this third warning. Because the rich have lived in luxury, ano ang sabi ng Bible? They have fattened their heart in a day of slaughter. Mga kapatid, the heart of the problem is always the problem of the heart. Just as money itself is morally neutral, having money is not intrinsically good or evil. The poor are not more righteous because they are poor, because of their poverty, and the rich are not necessarily more evil because of their wealth. Righteousness doesn't depend on the size of your bank account. Kay mayaman naman, kay mahirap, pwedeng maging marangya. Kay mayaman naman, mahirap, pwede rin namang maging indulgent. At yung katwiran, hindi yan nasusukat sa size ng pera o ng pag-aari. Tandaan po natin, hindi po dahil mayaman ay makasalanan at hindi dahil mahirap ay exempted sa kasalanan. No. Riches can trick you into thinking you don't need God. After all, if you are good enough with money, you can create your own heaven on earth. Yes, it is not real and it won't last, but money has tremendous power to feed your delusions. At ano sabi? Saan ikinukumpara ng Diyos yung taong self-indulgent? Kinukumpara ito ng Diyos sa pinatabang baboy. You have lived on earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your heart in a day of slaughter. Tingnan po natin sa Tagalog ulit. Balikan natin. Maganda yung Tagalog eh. Namuhay kayo ng marangya at maluho sa mundong ito para nyo na ring pinataba ang sarili nyo para sa araw ng pagkatay. Di kinumpara sa baboy na patabain. Sige, kain, lamon, taba, sige. At saan mo inihanda ang sarili mo? Para kang baboy na inihanda para katayin. Wealth can make you self-indulgent. Dahil nabibili mo nga lahat ng gusto mo, pwede mong bilihin, yan ang nagiging resulta. In this case, the rich men James is talking about had fattened themselves at the expense of their workers. Their greed blinded them to the needs of others. They rationalized their sin by saying, oh, sa mundong ito, dog eats dog. Kaya kailangan mong maging mahusay sa negosyo. Pagsasamantalahan ka. Kapag hindi ka magaling sa mga empleyado mo, dadayain ka. Kaya kailangan sila na, kailangan maging matigas ka, maging matapang ka, maging mahusay ka. Mga kapatid, di naman po pinagbabawal ng Bible yan. Maging mahusay ka sa negosyo, maging magaling ka sa negosyo, pero hindi naman dapat maging masama kang employer.
Sabi ng Bible, kinukumpara ng Diyos ang mga taong ito sa mga baboy na patabain. Pang-apat at panghuli, wealth can make us ruthless. Sabi po ng verse 6, hinatulan ninyo't pinatay ang mga taong walang kasalanan kahit hindi sila lumalaban sa inyo. Ito nagagawa ng kayamanan eh. Kung anong maisipan nila, ipatumba yan. Kung anong maisipan nila, kunin yan at gusto kong maging asawa yan. Di ba kayo nagtataka, no? Kayang bumili ng napakagagandang mga babae. No? Yung mga artista, si Gretchen Barreto, sino ang kanyang boyfriend? Sino ang kanyang asawa? Yung mga, naku, huwag tayo bumanggit. Magkakabistuhan pa eh. Pag may pera, kayang kumuha ng babaeng gusto niya. Pag may pera, nakapagsasamantala. At kayang kumuha ng buhay kapag may pera. The word translated condemned sa talatang ito. Sabi diyan, you have condemned and murdered the righteous person. Hinatulan ninyo at pinapatay. Yung word na condemned diyan comes from the courtroom. Ibig sabihin, yung may pera, sila na nagiging hukom. Yung may pera, sila na ang nagiging batas. Sila na ang nasusunod. It means to pass a guilty verdict in a very personal way. In this case, yung mayayaman, ginagamit nila ang legal system para sirain ang mga mahihirap. Nung isang araw, napanood ko sa telebisyon, sa Palawan, merong mga lugar na tinitirahan ng mga katutubo na simula pagkabata, doon na sila tumira. Napakaganda ng lugar na yon sa Palawan na dahil yung mga El Nido at yung mga Boracay ay punong-puno na ng mga turista. Ngayon, ang Palawan naghahanap ng magandang pwedeng gawin na resort na naman na apuntahan nila yung lugar na yon ng mga katutubo. At itong mga katutubo, biglang-bigla, may hawak sila na mga dokumento na yung lugar na yon ay ibinigay para sa kanilang mga ninuno. May mga anak yung mga ninuno na yon na ngayon, nagkataon, lumalabas. May mga dokumento ang San Miguel Corporation ba yun? O kung sino man yung mga nagke-claim ng lupain na yon. Biglang nagpadala ng mga armadong mga gwardiya at nagpapaputok at gustong barilin yung mga taong nakatira doon. Ano tawag doon? Kaya huwag kayong magulat, isang araw may mga patay na doon. Na mga taong lihitimo, doon na nanggaling, doon na tumanda, doon na po nagkaroon ng buhay. Ngayon papalayasin nitong mga mayayaman na ito, na ubod na ng yaman, ayaw pang tumigil sa kakakamkam at gusto pang magkaroon ng katakot-takot na kayamanan. Nakikita po natin ito. Hindi tayo kailangan magbulag-bulagan sa katotohanan ito. That poor man is as good as dead. Yung mga katutubong mga kababayan natin doon, they are as good as dead kapag hindi pinakailaman ng pamahalaan. Sapagkat yung mga mayayaman, sila na po ang batas. Yung mayayaman, sila na po ang hukom. Sila po nakakagawa ng titulo kung gusto nila na gumawa ng sariling titulo. Sipin nyo, ancestral land. Sa gitna ng dagat at isla, nakapagpapatayo ng mga palasyo. Pag gusto nila, pwede. Pag hindi nila kapanalig, bawal. Kagaya nangyari doon sa Bohol. Ano ba yung Bohol? Yung Chocolate Hills. Pinatanggal nila yon. Pinatigil nila. Pero kung si Mayor ang nagpagawa nun, kaya nyo pa bang tibagin yun? So, this text, mga kapatid, of James reminds us that the problem is not in the money. The problem lies in the human heart. My enemy is not my bank account. My enemy is the man in the mirror who worries too much about his bank account.
Ulitin ko, the text of James reminds us that the problem is not in the money. The problem is the human heart. At ang kaaway natin ay hindi yung bank account natin, hindi yung pera, kundi yung tao na nasa salamin, na wala nang inisip, kundi ang pera. In a real sense, money is like a bait on a hook. Satan uses money to get us hooked. How? Into greed and self-indulgence. Ginagamit ni Satanas ang pera to turn us away from generosity toward the poor. He uses our money to make us think the measure of man is his bottom line. But the gains all that we have, the words in Jesus in Luke 12:15 says, pagkatapos sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil ang buhay ng tao hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. We all end up, uulitin ko yung sinabi ko kanina, we will all end up dead eventually. And the grave for the rich looks exactly the same with the grave of the poor. Sa ibabaw, maaaring magkaiba. Yung libingan ng mayaman, nilagyan ng bubong at nilagyan ng musileo. Yung libingan ng mahirap, marahil flat lang o kaperasong nicho. Pero sa ilalim noon, pareho lang lupa, parehong uod ang kakain sa ating mga katawan. We will all end up dead eventually. Now mga kapatid, ang tanong ay ito. What will your money say? I am struck by what James says in verse 1 about our money. Sabi ni James, our money will testify about us in the last day. When you stand before the Lord, your money will be a witness for or against you. Your money will be your witness. What will your money says about you? 1. My money built a great empire. She always dressed in the latest fashion. They lived like royalty. Yan ba sasabihin ng pera mo? Or my money cared about the poor. She invested in the great commissions. They used my money to help others. What will your money say and testify for you? Ginamit ko ang pera para magtayo ng libu-libong SM South Mall. Ganun ba yun? Nagpatayo ng maraming negosyo. Kilala ako bilang manggagawa ng maraming mga eroplano. Mga building na matatayog. Or, kilala ka na ginamit mo ang pera sa pagdamay at pagtulong sa mahirap. Mga kapatid, tandaan, when we stand before the Lord, we'll have to answer for how we spent our time and how we spent our money. May the Lord deliver us from greed that destroys every good intention and blind us to the hurting world around us. May we, who are rich in these words, may we who are rich in this world goods be as generous to others as God has been generous to us. I hope naging paalala ito sa atin. How you spend your money is a gospel issue. You don't need or you need not feel guilty about having money or being blessed beyond what you deserve. Nililinaw naman natin, hindi masama ang pera. We all deserve money. Kung kailangan at kung magkakaroon, we all want that. Pero wag nating kakalimutan, tayong lahat ay pinagpala ng Diyos ng kanyang biyaya. We all deserve hell. And apart from Jesus, that is where we will all end up without the grace of God. Amen? Let us be thankful for the grace of God that has saved you and then pray
that grace may reach all the way to your pocketbook. Salamatan natin ang pagliligtas ng Diyos at huwag nating kalimutan kasamang iniligtas ng Diyos ang ating kayamanan. At sana, kung binago ng Diyos ang ating puso, baguhin din ng Diyos ang paraan natin ng paggamit ng kayamanan. Tandaan ninyo, hindi pwedeng ihiwalay sa pagiging Kristiyano natin ang ating pera. Pag binago na ng Diyos ang puso natin, gagamitin na natin ang pusong ito sa lahat ng aspeto ng buhay kasama pera. Amen? So let us review the 4 things in our text. 1, wealth can make us arrogant. I hope it will not for you. Wealth can make us cruel. I hope it will not be for you. Wealth can make us self-indulgent. I hope it will not for you. And 4th, wealth can make us ruthless. And I hope those 4 are not for you. So in the end, we come back to a familiar theme. No? Hold light what you value greatly because it isn't yours anyway. Hawakan mo lang na magaang ang anumang mga bagay na pinapahalagahan mo. Kasi ang realidad, hindi naman yan sa'yo. Amen? Everything you have is a gift from God. Hold your blessings lightly. Katiwala lang tayo niyan. Huwag mong tindihan ang kapit sa paniniwalang sa'yo lang yan. Pinadadaan lang ng Diyos sa kamay mo yan para din naman ikaw ang maging daluyan ng kanyang pagpapala. Don't be afraid to let go of things you own. You never really own those things anyway. All of life is on loan from God. One day we will give back everything to the Lord, even the life He gave us in the beginning. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ito po ang mensahe ng kanyang mga salita. Warnings to the wealthy. James chapter 5 verses 1 to 6. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, so babati lang po ako sandali sa atin pong mga naging taga-subaybay ngayong araw. Kung nasan po kayong lugar at saan kayo inabot ng pamamahayag na ito, kindly put in the comment section. At kung na-bless po kayo sa mensaheng ito, share nyo po at sa inyong mga timeline. Magandang araw, Kuya Larry Montillano, kapatid na John Albert Abejo, Ate Paz de la Cruz, Ate Esther Bautista, magandang araw po. Kapatid na Ai at Eric Advincula, kapatid na Almar Martinez Alegre, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po sa inyo. Kapatid na Mambet Nati, kapatid na Jocelyn Esconde, magandang araw. Kapatid na Pastor Don Cullados, Kuya Boyet at Ate Yoli Kerubin, magandang araw po. Ate LV Ramirez Pascal, magandang araw po. Ate Paz de la Cruz, kapatid na Hershey Parin, ayan, Pisang Oji Ramos, magandang araw. Tita May Libertino, magandang araw po sa inyo at mga kapatid sa Aristocrat. At kay Brother Dong, again, condolence sa pagpano po ng may bahay ng atin pong kapatid na Dong, ang may-ari po ng Aristocrat Restaurant. Yan. At makikibalita po sana pala ako kung kailan ang viewing. So magandang araw po sa inyo. Kapatid na Jefferson Concepcion, kapatid na Rafael Villacrucis, magandang araw. At yan, Nanay Elizabeth Aguila, pagpalain po kayo. Kuya Mags, magandang araw po. Ate Merly Toledo, Pastor J. Gayas, Ate Ading Henido, kapatid na Emmanuel Jato Custan, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Pastor Epi Bautista, kapatid na Erison Peñaflor, Ate Elvi at Kuya Dol Paredes, magandang araw po. Kapatid na Nancy Almasar, Ate Neneng Sintos, kapatid na Maylin Villanueva, Ate Elizabeth Sanchez, Ate Nel Ramos, magandang araw po. Ayan. Kapatid na Ogie Guevara, magandang araw. Ganon din po kay Ate Lorna Limuaco, magandang araw po. Nanay Elong Santarin, Ate Fanny Kantimbuhan, kapatid na Ella Alcoriza, magandang araw po. Ate Mirna Narciso, ayan. Ate Delia Magkawas, magandang araw po.
Ganon din po kay Ate Mirna Sapitan at Ate Mirna Sinfuente. Magandang araw po sa inyo. Kapatid na Velvet Rosales at kapatid na Dan Rosales. God bless sa inyo. Ate Telly Camerino, magandang araw po. Ate Apin Reyes, I hope you're okay now, Ate Apin. God bless po sa inyo. Ganon din po kay Ate Leti de Castro Purificacion. Magandang araw po. Ganon din po kay kapatid na Joey de la Cruz. Ayan. July 27 and 28 po ang viewing, Chapel Lawn at 6 p.m. Okay, salamat po Tita May. God bless po. So, yun pong viewing kay Mami Gloria Calunya ay sa July 27 and 28 sa Chapel Lawn, 6 p.m. po. Sa Chapel Lawn ay sa may Portage. Ayan. So, magandang araw po sa inyo. Again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.